Good evening nga pala mga idol, kumusta na kayo at nakabili tayo ng alimasag, kulang-kulang 1 kilo mga idol yan 'no, kagaganda. At sa puntong ito mga idol ay siyempre anong gagawin natin at siyempre lilinisin na rin natin yan para sa gano'n ay malinis ang ating lulutuin na alimasag. Ayan, ilagay na natin diyan sa ating kawali at pagkatapos mong ilagay diyan sa kawali ay siyempre brush natin yung katawan niya kasi maraming lumot yan na kailangang tanggalin diyan sa kanyang katawan. Para sa gano'n nga ay malinis yung ating lulutuin na alimasag. At sa puntong ito pagkatapos ko pong maglinis ng alimasag ay pumunta nga din ako din sa aming kalabasahan mga idol. At siyempre kinuha ko yung mga kalabasa na wala namang silbi, yung yung bulaklak ng kalabasang hindi naman bubunga, ayan. At yan ay malalanta lang mga idol, kaya naisip kong kuhanin na lang siya. Okay, at sa banda rito ay uusod-usod pa tayo at marami doon. Kaya lang ay parang medyo makati mga idol. Kaya naisipan ko na sigurong tama na to. Okay na yan. Basta may pansahog lang tayo dito sa ating ginataang alimasag. At ito na nga yung napanguha natin. Medyo kukunti. Pero okay na rin yan. Ayan, kagaganda at sariwang-sariwa pa. Hindi pa siya masyadong bumubuka. At ito na nga yung ating alimasag. Ayan na. Grabe mga idol. Medyo pinakulo ko lang ito idol. Para parang halbos lang habang nagbabalat tayo ng ating kalabasa. Ayan, yung dalawang hiwang kalabasa mga idol. Talagang yan ang isasahog natin dyan. At yung ating kaunting sitaw, balat-balat na natin yan mga idol para naman matanggal yung balat. Pero kung yan mga idol ay ano, bata pa, pwedeng isama man yung balat niya, no? Hugasan lang natin. Pwedeng hindi na balatan yan. Kaso nga lang, ay medyo magulang na yung ating kalabasa. Ayan, kumuha tayo ng pambalat. Kasi medyo matigas. Ibig sabihin mga idol, pag matigas yung kalabasa, ayan ay may kunat. Okay na. Ayan na. At talaga na mga pagtyagaan nating balatan yan. At ito na nga, nabalatan na natin yung ating kalabasa at nahimay na natin yung ating sitaw. Ayan yung ating gata. Kukumamang gagamitin natin yan. At ito naman yung ating bawang. At siyempre, ito naman yung ating luya. At siyempre, ito naman yung ating sibuyas. Ayan ang ating mga sangkap. At ito naman siyempre yung pangunahin natin, yung ating alimasag. At may dahon pa nga pala ako ng ano dito, bulaklak nga pala ng kalabasa na kinuha natin kanina. At sa puntong ito siyempre ay magpapainit na naman tayo ng pan. At siyempre maglalagay tayo ng mantika diyan para dire-diretsong uminit na yung mantika. At pagkatapos natin maglagay ng mantika ay siyempre ano pang isusunod natin diyan ay di yung ating luya. Yung luya ang unahin natin diyan at yan ay medyo may tigas. Ayan. Okay na, ilagay na natin yung ating luya. Konti lang naman idol ang nilagay nating luya at inaluhalo ng pagayon at pagharni. At siyempre sinunod ko na rin dito yung ating bawang. Ayan na hiniwa-hiwa lang natin ng maliliit yung ating bawang. At siyempre ano pa ay isinunod ko na rito yung ating sibuyas. Isang buong malaking sibuyas idol ang inilagay ko dyan at hinaluhalo natin ng pagayon at pagharni at naglagay din nga pala ako dito ng alamang. Yung bagoong alamang ay grabe, napakabango mga idol. At yung bagoong alamang na yan ay talaga naman pwede nang iulam yan at yan ay luto na mga idol. Okay na. At siyempre, ayan na, inilagay ko ng isa-isa dito yung ating crabs. Ayan. I-arrange natin ng maganda para maganda-ganda naman tingnan ng mga idol yung ating alimasag na yan. Okay, isa-isahin natin yan. Ayan na. At kagaganda at napakabango ng mga idol kung maaamoy nyo. Namimiss ko yung ganitong luto. May niluto na rin tayo dati nito. Medyo matagal-tagal na. Kaya namimiss ko uli yan. Yung pagluluto ng ginataang alimasag at kalabasa at may sitaw. Kaya lang idol yung una, nilagyan ko ng malunggay. Ngayon wala naman tayong malunggay at inilagay ko na rin dito yung kaunting sabaw na pinaglagaan natin at sayang naman at nandoon ang lasa niyan mga idol. Okay? Ayan na. At talaga namang kagaganda ng kulay ng ating alimasag at medyo buhay pa kanina yan nung binili natin. Okay, at medyo balibaliktaran natin para naman yung likod niya ay talagang magisa-gisa rin natin. At yan ay binikaan natin idol yan para yung loob niya ay mapasukan ng gata. Ayan, balibaliktad natin at baka naman magkainggitan yan mga idol. Kaya kailangan binabali-baliktad yan. Okay na mga idol, oh. Yan, binikaan natin yan para sa ganun ay mapasukan ng
gata yung loob. Okey na, ano pang hinihintay natin mga idol? Ay siyempre lagyan na natin ng paminta. Yung mga sangkap natin mga idol ay ilagay na natin diyan para rin magkalasa na. Ang bango na nga mga idol at naglagay din siyempre tayo ng kaunting patis. Ayan, naglagay tayo ng mga isang kutsara at kalahating patis lang mga idol at yan ay alalay lang ang paglalagay. Kasi nung tayo nagpakulo niyang ating alimasag ay naglagay na rin tayo ng kaunting asin. Kaya alalay lang ang paglalagay natin diyan ng mga panimpla. At pag napaalat yan mga idol ay nako, Mario Joseph, mahirap na tayong maghabol niyan. Ay ano, kaganda ng kulay at luto na rin idol naman yan. Kaya yan ay talagang kaunting kulo lang ay luto na. At sa puntong ito, inilagay ko na rin yung ating kukumama. Ayan, napakalapot idol ng gata na yan. Kaya yung ano, yung pinaglagyan natin ng gata ay siyempre huhugas-hugasan natin yan para masaid natin at ilagay natin uli dyan. Ayan, napakalapot idol talaga ng gatang yan. Okay, yung Coco Mama, grabe. Original na gata talaga idol yan. Lasang-lasang nyug talaga. Okay na. At sa puntong ito ay maglalagay tayo ng siling pula. At siyempre yung siling green. Ayan, alalay lang at baka naman umanghang. At tayo naman ang makakain lang yan mga idol at hindi makakain yung ating mga kasama. Ayan, tayo kasi mahilig sa maanghang. At sa puntong ito mga idol, pag kumulo siyempre yan, ilalagay na rin natin yung ating napakadilaw na kalabasa. Okay, ilagay na natin yan. Wow, grabe. Ang ganda ng kulay talaga idol ng ating kalabasa at sariwang sariwa. Ayan, kalat lang natin yan sa ibabaw ng ating alimasag. At siyempre sa puntong ito naman, ilalagay ko na rin dito yung ating hinimay na sitaw na kalulutong. Okay na. Ayan, gusto ko mga idol sa ganito ay maraming gulay. Ayan, ang sarap kumain ng nakakamay idol niyan. Okay, kaya lang wala tayong time kumain ng nakakamay. At ikinover natin para sa gano'n ay madaling lumambot yung ating kalabasa at yung mga alimasag natin ayan ay luto na at binuksan natin yan. At muli nating bibistahin yan. Okay na oh. Talaga naman ang gusto ko diyan sa sitaw ay medyo may crunchy. Ayan yung ating alimasag, luto na naman mga idol yan. Kasi yan ay pinakuluan na natin kanina. Ang ginagawa ko diyan talaga idol ay naglalagay ako ng konting sugar pang-balance ng lasa. Ika nga, wag lang masyadong marami at baka yan na ay maglasang minatamis. Nako mga idol, ginata naman ating ginagawa. Ay talaga naman, pagas na ang Kuya Nelson mga idol. Baka naman makalambing ng isang subscribe mga idol dyan. At isang share naman, isang likes. Ayan na, ikinuber uli natin yan. At siyempre sa puntong yan ay may bisitahan naman yan, bibisitahin natin yan. At siyempre yan ay malapit na namang maluto. Ayan, medyo may lambot na yung ating kalabasa. Okay na, hindi naman kailangang overcook ang ating kalabasa. At siyempre inilagay ko na rin dito yung bulaklak ng kalabasa. Oo, napakaganda mga idol. Ang sarap talaga niyan. Siyempre yung bulaklak ng kalabasa ay may sarap din talaga idol yan sa ginataan, lalo na yung kasamang bungang ano, medyo bata pa, nakaw, saka yung talbos niya, napakasarap talaga sa ginataan yan mga idol. At ikinuber uli natin ng papagayon at papagarni at muli nating binisita na naman yan at napakabango na idol, kainan na yan mamaya. Wow, grabe, nakakagutom na idol. At ang gustong gusto ko talaga dyan ay yung gulay na sitaw. Bukod doon sa ating crab, siyempre ayan, luto na idol yung ating ginataang kalabasa at sitaw with crabs. Thank you for watching mga idol.